Yo, what's up mga kabutingting? Magandang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, andito tayo ngayon sa Barangay Mantahan dito sa Maasin mga kabutingting at mayroon tayo ditong gawang electric pan. Yan. At bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So yan mga kabutingting, ito yung gagawin natin sa araw na ito. Sir, kaway-kaway mo na sir. Kaway-kaway sa. Yan yung may-ari si Sir. Ano nga pa pangalan nila sir? Singani mo? Noel. Ha? Noel. Noel. Yan nga, first time ko nagtanong sa kanya mga kabutingting kung anong pangalan niya. At nakailang beses na yata ako dito nag-repair. Electric pan at saka spin dryer ang ni-repair ko dito kay Sir Noel. At ito yung gagawin natin mga kabutingting at ibababa ko muna para kitang-kita nyo. So ayan mga kabutingting, naibaba ko na. At una nating gawin dyan, testerin muna natin dahil ito yung favorite na brand ko at minsan ko na rin ito ginawa mga kabutingting at tanda pa ni Sir Noel, nandito naman sa harap ko. Ang ginawa ko yata nito ay nagpalit ako ng starting capacitor. So ngayon ay ano lang natin, tester natin ito. Yan, baba lang natin konti yung ating tripod at pindutin natin ito sa number 1. Yan, nakapindot na. At set naman natin itong tester natin sa all. Yan. So pwede na natin ito testerin sa power cord dahil nakapindot na sa number 1. Ayan, wala tayong nare-reading. Ayan, wala talaga. Wala. So, sunod natin gawin ito ay tanggalin lang natin yung screen at ayusin ko lang yung tripod ko dito para makikita nyo. Wala naman kasi tayong taga video kaya solo flight muna tayo ngayon. Sige lang sir. Kisengan sir. Kisengan. Yung magpadyo dia sa taas. Ha? O dili sa ibabaw ingal siya mo matili diyang ibiyahe mo tingali po. Ay, maoday pod. At napakalambot nito mga kabutingting at wala pa tong alog sa bushing. Walang alog yung bushing nito. Napakalambot. Tanggalin lang natin itong knob. Ngayon tanggalin lang natin itong tornilyo. So ayan. Dahil wala itong power ay meron akong pamamaraan nito para malaman kung motor ang problema or hindi. Ito yung tester natin. Yan, nakaganyan na lang yung tester natin. Kita naman. Testerin lang natin itong dalawang linya sa kapasitor. Ganyan yung pamamaraan ko kung para malaman kung okay ba yung motor. Yan, wala tayong nare-reading. Yan, wala. Set natin ito sa nanofarad. Yung kapasitor ang matitest natin ito. Tanggal pa. Tayin lang natin na 1.4 ang na-reading natin. Ang original nito, ang ano nito ay 1.5 yata. Yata yan 1.5. Yan, medyo gaganap pa yan at hindi pa sira itong kapasitor dahil
1.4 pa ang na-reading natin, pero medyo bumagal na rin. So ngayon kailangan natin itong baklasin dahil wala siyang power. At tingin ko nito mga kabutingting ay pinalitan ko na ito ng motor. At medyo may katagalan na rin ito. Baka nung nakaraang taon pa ito pinalitan ko ng motor. Ang natandaan lang ni tatay nito ay pinalitan ko ng kapasitor, pero motor ang pinalit ko nito. Dahil kung pagbabasihan ko ito ay hindi niya na ito original na motor. At itong kapasitor ay sa kanya talaga ito para dito. Kung sa baga itong brana ito, ang motor na to ay Camel kung hindi ako nagkakamali. So tanggalin lang natin tong tornilyo sa cover. Pwedeng sunog, pwede ring hindi, kasi wala tayong na-reading sa linya sa kapasitor, kaya pwede itong motor ang problema. Pero malalaman natin yan ngayon, ang kasagutan. Tanggalin lang natin tong tornilyo sa swing arm. Yan. Sunod naman ay tanggalin naman natin itong tornilyo na to. Sunod, tanggalin naman natin itong 4 na tornilyo sa motor. Yan mga kabutingting, habang nagtatanggal tayo ng tornilyo, mayroon lang tayong shout out. Shout out Jericho Suarez from Bohon, Port Kennedy, Giwan, Samar. Donato Matias from Malibay, Pasay City. Bitong Madridillos from Davao Oriental. Josh Humphrey Gaming. MAG Vlog from Nakulid, Libagon, Southern Liti. Erwin Gutierrez from Buwak Dako. Sami Hadulan. Mr. Alba ng Taguig City. Yan. Tanggal na natin. Susunod ay pwede na natin itong hugutin. At wala tayong nakikitang sunog dito. Pwedeng motor to sir, kasi wala tayong na-reading na wala akong na-reading sa linya sa kapasitor, yung dalawang wire. Mamanay ahong basihan, basta okay ang motor, kining duha ka itong dalawang linya, yan yung basihan ko pagka okay ang motor. So tanggalin lang natin itong mga tali. At tingin ko nga ito mga kabutingting ay pumutok. Yan, pumutok ito. Pero malalaman natin kung kaya pa ba itong magawa. At ito ay may fuse pa. Ayun, pumutok din ang fuse nito. Ayan may fuse pa yan. Yan yung inaano ko. Yung fuse, pumuputok talaga ang motor kahit may fuse. Yan nasunog pa yung motor kahit may fuse. Kaya ito yung mga isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako naglalagay ng thermal fuse, dahil kahit pa may thermal fuse yan, pag pumutok ang motor walang silbi ang thermal fuse. Katulad nito, may thermal fuse pa. Yan kita nyo naman siguro. Yan, thermal fuse yan. Tignan natin ito kung kaya pa ba itong magawa. Nangitim, kung nakikita nyo ay nangitim. Yan nangitim siya, nasa kuko ko. Ewan ko lang kung makaya pa ito mga kabutingting. Ito yung kapatid niya. Ayan, ito. Ngayon bilangin muna natin yung hibla kung ilan.
kung kumpleto pa ba na 8. 8 hibla, 1, 2, 4, 6 na lang, nawala yung 2. Pero kung makikita pa ito mga kabutingting ay pwede pa itong magawa, basta makikita lang yung patid. Kasi itong itim na to, hindi talaga yan totally na sunog. Ngayon ay painit muna ako ng hinang para maputol natin yung mga tali. Yan, habang nagpapainit tayo ng hinang mga kabutingting ay mayroon lang tayong i-shout out pa. Shout out Roblox channel, Rex Mins ng Cebu, Sheila Family from Cebu. Yan, shout out po sa inyo. At sa ating mga silent viewers, sa organic viewers, yan, shout out po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking munting channel. At kung gusto mong magpa shout out ay mag-comment lang po sa comment section, at kung mayroon kayong mga katanungan ay pwede rin po kayong mag-comment. So yun lang. Yan, shout out po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko po nabanggit, yan, shout out po sa inyong lahat para isahan na lang. Yan mga kabutingting, ngayon ay hanapin natin yung patid, kung kaya pa bang mahanap, dahil ito ay pwede pa ito magawa, basta mahanap lang yung 2 patid na nawawala. Kaya ang nawala dito sa kulay gray ang nawala. Yan o, nawala talaga yung sa kulay gray. At wala akong mahanap na mga patid nito mga kabutingting. Gumamit na ako ng 2 mata pa nito mga kabutingting, pero wala akong mahanap. Sudah putol. So, Napuok ni sir. Napuok, nasagad pagkaputol ito. Sagad. dito man injury pira pangita ikat ko na may ikuan ja. Di Mino siya lang pag-presyo nito. di na ninho tiyagaan sir. Ha? Di na ninho tiyagaan. Pada palagi mo lang. Di na. Ha? Di na. Dalawa ang kailangan kong hanapin sir eh. Yan mga kabutingting, hindi na to kaya. Ayan, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ilan talaga ang hibla na kailangan ng hanapin. Sabi ko nga kanina ay 6 na lang yung nandito. Isa nasa daliri ko, ito, tapos pangalawa ito, at 2 ito, at isa itong nakakabit sa dito sa linya sa line sa kapasitor. Ito, yan yung pang-6, yung 2 ang kailangan nito. Pwede itong nasagad pagpatid ng pagputok ng fuse, nadama yung mga hibla niya. So yun yung ibig kong sabihin, na pagka talaga kahit pa may fuse, pag masunog talaga ang motor ay masusunog talaga. So wala tayong magagawa dito. Pero mayroon akong motor dito, kausapin ko muna yung may-ari. So ayan mga kabutingting, bali nagkaigi na kami ng may-ari, at papalitan ko ito ng second hand na motor. Ang singil ko naman nito pag mga ganito ay 450, pero gagawin ko lang ng 400, at may 3 months na warranty pa. At
ito pwedeng iiwan ko to sa may-ari para isipin talaga ng may-ari na sira na talaga yan. Dalhon na kadyo din mo sir. Di natin mada sir, di na kaya to dahil ano na, talagang sagad ang pagkaputol nitong dalawa. So yan. So kung napansin nyo kagabi, mayroon akong in-upload na short video. So ito yung motor na yon. Tingnan natin kung kaya bang i-convert. At itong motor na to ay Panasonic. Kung hindi ako nagkakamali dahil malapit yung stopper niya ay yan o, malapit. Industrial ito na Panasonic. Ang ilisin nito or yung blade ay aluminum. Kaya industrial pan. So tanggalin lang natin itong motor. So yan, natanggal ko na yung tornilyo. At hindi ko na ipinakita sa inyo para medyo hindi naman masyadong humaba yung video natin. Mayroong kaibahan ito mga kabutingting, itong ikakabit ko sa ikinabit ko dati. At hindi naman lugi si sir nito dahil nung nakaraang taon pa ito kinabit ko. Yan, medyo makapal-kapal ang ikakabit ko yan kung nakikita nyo. Ayan o, hindi siya magkasing kapal. Ito ay ginawa na rin ito pero hindi ko alam kung sino ang gumawa nito dahil sa junk shop ko lang ito nabiling motor na to. Yan. Tulin lang natin ito dahil iwa-wirings natin ulit. At para sigurado na wala tayong mapapatid dyan, ang gagawin natin dyan ay ito ang hinang ipang ano natin, pamputol sa tali para siguradong wala tayong mapapatid. Sila mabukita ang buwanin mo yung vlogger. Ginagmayra sir, dadi pagkajud binuwan. Yun, siguro po ka na inana. Makita. Ito hindi ko to gawa mga kabutingting, yung mga ganitong rekta. Ito ay ginawa na rin ni rekta pero hindi ko alam kung anong naging sira. Kasi sadyang sabi ko nga ay sadyang shop ko na ito nabili kahapon, pati yung motor ng wash motor yung in-upload ko kagabi sa short video. At hindi ko alam kung ma-upload ba itong ano na to, motor na to dahil itong video ko ngayon dahil nagloko tong cellphone ko. Kahapon nag-vlog din ako kaso walang sounds, ewan ko kung ano nangyari. Kailangan nito pag mga ganito mga kabutingting, yung ano man ito kamay ay hindi mabigat, dahil pag mabigat yung kamay mo dito sigurado ay hindi yan hindi yan magagawa pag mabigat yung kamay mo. So ngayon dahil Panasonic ito pero hindi ko kabisado yung wiring, so hanapin lang natin ngayon yung number 1, number 2, number 3. Yun lang ang kailangan nating mahanap dahil hindi ko to kabisado ang ang wirings nito. So hanapin lang natin yung number 1, set lang natin ito sa sana all. Kita naman common ito ay ito, may electrical tape. Ngayon dito tayo sa dilaw. Tandaan lang natin mayroon tayong nare-reading na 368 ohms sa dilaw. Ito naman yung sa kulay gray ay mayroon tayong 515 ohms na nare-reading, at dito sa pula ay mayroon tayong 470 ohms. So ang number 1 ito ay ito kulay gray, at ito yung number 2 yung kulay pula, at ito yung pinakamababa yung dilaw. So ito yung number 3, yan ito yung number 3, at ito yung number 2. Ito yung number 2 yung pula, ayan. Ito yung pinakamataas yung kulay gray, so ito yung number 1. So yun, nakuha na natin yung speed kung alin yung number 1.
Ayan, dito naman tayo. Ito medyo kabisado ko to. Medyo lang ha. Si tao lang ako, hindi baka pwedeng nagkamali. Ang kumo naman nito pag asahe ay kulay asol. Yan. Kulay asol, balatan lang natin itong dulo. Ano lang natin, balatan para maano natin at balatan natin yung dulo ng wire. Yan, ito na yon, nabalatan na. Sunod naman, kung hindi ako nagkakamali, ang common nito ay yung isang linya sa nakakabit dito sa power cord ay kulay asol at kulay itim naman yung number 1. Nawala yung gray naputol yata ulitin natin, so ayan, ulitin ko lang yung asol nito. Ito yung isang linya nakakabit sa power cord, so ito yung live. Yung number 1 naman nito ay kulay itim at yung number 2 ay kulay gray at yung pula ay number 3. So para malaman natin na tama ako, pwede nating testerin yan. Magbabasher naman itong tester natin. Yan, pinindot ko lang sa number 1. Yan, number 1, ito nakapindot na. Kunin lang natin ito. Ito yung common na sinabi ko kanina. So hanapin lang natin yung common kung alin dito yung magbabasher naman yan. So ito yung common. Kung nakikita nyo, kulay asol. So ito naman yung number 1, kulay itim. Dahil nakapindot na yan, so magbabasher din yan. Yan nagbabasher din yan, number 1. At ito yung number 2, kulay gray. Pindutin din natin. Yan. At siyempre, dahil pula na lang yung number 3 ang naiwan, so yan yung number 3, yung pula. Hindi na natin testerin lahat dahil sigurado na yan. So ang number 1 nito ay ito yung pinakamataas, yung gray. Ito yung number 2, pula. At ito yung number 3, dilaw. So ito naman kabaliktaran. Nandito yung number 1 at nandito yung number 3 sa arrangement nila sa kumpanya. So nagkabaliktad. So ngayon ay i-wiring na natin ito. So ito yung common. Tanggalin lang natin yung hibla. Putulin na lang natin at kiskisin natin yung dulo para mabilis lang. Kuha ako dito ng liha. So ayan, ito yung liha na gagamitin natin pang kiskis dito sa hibla. Pwedeng kutsilyo, pwede ring gunting. Pero ako liha lang yung ginagamit ko. Purpose naman nito kung bakit kinikiskis, para magkaroon siya ng kontak. Kasi itong hibla na to ay nakabalot ito. Yung lahat ng rewind na to ay nakabalot yan sa varnish. At palitan na natin yung wirings para sa kapasitor at papalitan na rin natin yung kapasitor ng bago. Pero ito hindi pa naman to gaanong sira ito. Pero papalitan na lang natin para sigurado at hindi lugi yung may-ari. So yan, ito yung wire na gagamitin natin para sa kapasitor. So ito, hindi ko na to lalagyan ng thermal fuse. So isang linya nito ay kakabit ko lang dito sa sa live. Ito yung asol. Tanggalin din natin itong isang linya sa isang hibla dito sa kulay pula. Yan. Ngayon kabit naman natin ito dito
sa isang linya pa rin sa wire na ipapalit ko. Yan. Tapos yung common ay kakabit natin dito sa live na may kulay gray. Yan yung magiging ikabit dito sa kapasitor, pero papalitan ko ng kapasitor yan, sabi ko nga. So kung natandaan nyo kanina, yung number 3 nito ay kulay dilaw. So ikabit lang tanggalin lang natin ito at ikakabit natin sa kulay pula. Yan. Ito yung number 3. Pulupot lang natin. At itong pula ay ito yung tanggalin lang natin at ikakabit naman natin ito sa kulay gray. Yan, ito kabit lang natin dito. Sana ay ma-upload ko tong video na to dahil dalawang Sabado at saka nung Linggo ay wala akong upload dahil nagluluko tong cellphone ko, nawawala yung sounds. Tapos ni-restart ko kahapon, yun bumalik. Ewan ko lang kung sana maging okay na ito dahil wala pa tayong perang pambiling bagong cellphone. So yan, nakabit na natin lahat. Sunod natin gawin yan ay ihinang natin. Yan, ihinang na natin. Tumikit pa yung ko. Original na yung panghinang. Oo sir, kaso inaano ko kasi to, tawag niyan minsan mahirap ihinang kasi inaano ko to sa plastic, nilulusaw. Meron akong lulusawin, yan ginagamit ko tong hinang. So yan na mga kabutingting, nahinang na natin lahat. So ngayon ay lagyan lang natin itong suklob. Purpose naman itong suklob mga kabutingting ay para hindi siya magdikit-dikit lahat ng pinaghinangan. Yan yung purpose nito, kung bakit kailangang lagyan pa nitong suklob or spaghetti ito mga kabutingting. Spaghetti, pababa, pataas. Balutin ko lang to ng ganito. Pwedeng wala naman ito, diskarte ko na lang ito. Talian lang natin ng cable tie. Minsan pag wala akong cable tie ay yung tali sa washing ang ginagamit ko pag naubusan ako ng cable tie. Mayroon kasi akong minsan na ginagawa na hindi ko
hindi ko magagawa na ano yon tip, hinihingi ko yung tali. So yan na. At basang-basa pa naman yung foam niya, hindi ko nalagyan ng langis. Langis, di langis dire, okay lang langis. Marami akong langis sir, pero ayaw na sir, basang-basa man. Basa. Na, pero lagyan na rin natin, sige. Pero ang pag mga ganito kasi mga kabutingting, kaya minsan hindi ko na nilalagyan ng langis dahil yung foam nito pag mga asahe ay kukunti lang. Hindi, pero mayroon din namang mayroon din naman siyang buong foam ang nilalagay. So dito naman tayo. Kailangan natin tong rotor na to ay kakabit natin dito sa shafting na original, kasi kung ito ang mangyayari nito ay hindi pwede ito kabitan sa hélice dahil ito nga ay pang industrial pan. At i-atras lang natin itong ano natin. More ba kadako yung inyong rotor? Hindi sir, yung original pa rin na rotor ang gagamitin ko dito sa shaft, right, shafting lang kukunin ko po dyan. Di ba dako ang shaft rin ang shaft? Alin po? Ano kini? Parehas lang po yan sir. Pareho yung shaft. Opo, parehas lang po. Yan, tanggalin lang natin. At siguro mga kabutingting, naging problema nitong ano na to, electric pan na itong nabili ko ay pwedeng bushing. Kasi meron siyang kayod akong nakikita rito, kaya siya bumigay. O baka hindi na, kaya hindi na siya umandar, o pwede ring fuse lang din ang pero ay hindi, ano na pala ito, ginawa na, nirekta rin. So ang pwedeng ang problema nito ay yung pwedeng kapasitor bumagal o yung bushing nga na may tanggalin lang natin ito. So ito yung shafting sa asahe, lilipat lang natin dito dahil yung original na kapasitor rotor ang gagamitin natin dahil hindi yan siya magkasukat. So ako pag ganito ay tansyahan lang. Balik na natin itong C-clip or lock para sa spacer. Yun, tingnan natin kung sakto ba dito. So yan, sakto lang yan. So hindi na tayo magpupukpok. Ngayon balik naman natin ito. C-clip pa rin or lock para sa washer. Yan. Ngayon balik lang natin itong washer nya. At symbol na natin ito. At bababa na natin tong natin, tripod, dahil wala naman tayong taga video. At nakalimutan ko, lagyan pala muna natin ito ng langis. At silipin ko muna kung may tama ba yung bushing nito sa harap. Wala naman siyang tama. Pag mga ganitong ganitong klase na housing para sa asahe ay medyo matibay ang nito. Ewan ko kung bakit. Yan, ang laki. Ang laki ng nahihila natin, mga kabutingting, ang laki.
So pag mga ganyan ay kailangan lang nating magdagdag ng spacer. Hanap lang ako dito ng spacer. So yan, ito yung gagamitin natin. Medyo makapal-kapal na washer. Pero gagawin naman natin ito ay tatanggalin muna natin tong unang washer or spacer na kinabit ko. Kasi makapal yung kinabit ko. Itong ipapalit ko. Yan. Tapos lagyan natin ng manipis. Yan. Tignan natin kung okay na ba. Ayan. At medyo malaki pa rin ng konti. Balik natin itong tinanggal kong washer. Ayan ito. At medyo makapal. Palitan natin ng medyo manipis. So ayan, ito yung papalit natin, medyo manipis. Baka mamaya mawala na siyang play. So ayan, saktong-sakto na ito mga kabutingting. Maliit na maliit lang talaga. Yan, di hugot na na. Di dyan po ka-play. Yes sir. Ito dyan. Play yan sir. So tornilyo na natin. Anong siya magadili? Gahapon pa ko diri sir. Meron na akong sinerbisan kahapon sa Nasaug, barangay Nasaug. Nag-vlog din ako kahapon sir, kaso nagluko to cellphone ko. Walang sounds yung ano ko pag nalaman ko lang nung ano, i-edit ko na. Binawa ng imong kubrahan niya na. Hindi pa sir. Tagduha pa na ikabuan. Kira ko. Bordo. Kira. Ha? Ito ang kapit. Gamay ra gyapon sir. Ngayon mga kabutingting ay tingnan muna natin, baka mamaya mayroon siyang ground. Ayan, dyan na lang, kita naman. Tingnan muna natin kung mayroon ba wala ba siyang ground. Ayan, wala. So sabi ko nga kanina ay papalitan ko ng bagong kapasitor yan. So ayan, ito yung gagamitin natin na kapasitor, 1.5 microfarad. Maumligay mo po sa unang kapasitor. Ngayon naman, lagyan lang natin ito ng soldering lead, yung magkabilang terminal. Nangan lang natin. So kahit wag na natin lagyan ng spaghetti yan. So ngayon ihinang lang natin yung dalawang wire dito sa terminal ng kapasitor. May polarity ba ng kuwan? Kapasitor? Wa no? Wow. So ayan, hainang na natin. Dahil bago naman yung kapasitor, pwede na natin yan i-tornilyo. Dito sa mayroon talaga tong tornilyuhan. Balik lang natin tong stopper.
lagyan lang natin ito ng balik lang natin ito para hindi siya mahila-hila pagka nag-swing. Yan yung kagandahan pag mayroon nito. Ito ang tawag niyan. Nasaan na ba yan? Balik lang natin ito dito dahil para dyan talaga yan. So yan. Ngayon kahit hindi na natin to testing, diretso na natin ito sa pag-assemble. Ang kalilinis lang itong screen mo, sir, ah. Wag na dugay-dugay na, wag malinis na pero okay ra. So yan, bali ano ko na ito, ikabit ko na yung screen at pinagpagan ko muna ito kahit hindi masyadong at hindi ko na ipinakita. Hindi pa naman ito masyadong alikabok pero pinagpagan ko pa rin. Ano ba yung lock nito, sir? Ito siya, sir. Kabit na natin itong LC fan cap at yung pangharap na screen. So ngayon pwede natin itong itry. Steady lang natin yan para makita nyo na gumagana na. Itataas ko lang yung tripod ko yan at patayin muna natin at pindutin natin sa number 1 at tignan nyo kung makaikot ba siya kaagad. Saksak ko lang dito yung power cord. So yan, kung nakita nyo ay ikot siya kaagad. Ayan ay number 1 pa lang. So mabilis ito mga kabutingting dahil malaki-laki ang motor nito na ikinabit ko at pang industrial pan ito na motor. Pero depende naman sa manggagawa yan kung paano niya i-convert sa ganito plastic ang LC. So ngayon ay patayin ko na at lagay na natin ito sa stand. At andyan yung may-ari, si Sir Noel. Noel ba, sir, ano? Ay, dali pala. Takpan pala muna natin yan. Ito ay asahe pero hindi na to asahe ang motor. Panasonic na pero asahe pa rin to, sir, kasi wala ebidensya eh. Na makita ang asahe. Sira nga rin pala ito, sir, oh. Kaso wala akong available nito, sir. Pero nakakahila pa naman, sir, ano? So pwede na natin itong doon. May spring man na siya, no? Kana diha itong gingon spring ang murag metal nga nipis. Sir. Kat kung diri ba itong gingon.
So, ayan na, mga kabutingting. Sige sir, pindutin nyo po, number 1 sir. Number 1 po, number 1. Ayan, kung nakita nyo ay ikot siya agad. Dahil bago rin yung ano niya, capacitor. Pero yung bushing talaga niyan mga kabutingting ay wala talagang problema yan. Sige sir, number 2. Ayan, lalong bumilis. Number 3. Yan, lalo talagang bumilis. Ayan o, kung nakita nyo ay nagbabibrate yung ano niya, paa sa sobrang bilis. Dahil ito nga ay industrial pan na 18 inches. So okay na yan sir. So yan. So yan, paipandalin mo na sir. Yan. So yan mga kabutingting, okay na yung electric pan ni Sir Noel at salamat nga pala sa kanyang tiwala. Salamat sir. At kagabi lang yan siya tumawag mga kabutingting, kung sa baga nagkataon lang talaga na mayroon akong reserbang motor ng electric pan. At siguro dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting. At kung nagustuhan mo tong video na to mga kabutingting at kung may natutunan ka dito, pwede bang palike, pakishare na rin kung maaari. At higit sa lahat, kung bago ka dito sa aking munting channel ay pwede bang pindutin mo yung pag-subscribe at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Medyo nalito ako doon sa pindutin